Do you have any statement to the social media personalities regarding the issue on Miss Cruz? Miss Cruz, just curious, are you a voter of Honorable Abante? No, no, So you're Mr. not Chair. a registered voter in the district of Honorable Abante? No, Mr. Chair. And as you have said earlier, you do not know him personally. Yes, Mr. Chair. And he does not know you personally. Correct, Mr. Chair. So, bakit na nyo naisip na atakihin si Honorable Abante? Just curious. Because the action is not really limited. The performance and the performance of Congressman Abante being part of several committees that affects national issues. But why are I you got to know interested him. particularly, specifically to Mr. Honorable Abante, considering that you are not a voter of Honorable Abante? Ano pong interest ninyo? The issues that he tackles in his committee memberships and chairmanships are issues that are affecting the Philippines at large. So in short, you have something against him because you have singled him out. There are 314 congressmen here, pero mukhang ang paborito mo si Honorable Abante. That is incorrect, Your Mr. Chair, Honor, paborito Mr. din niya Chair. sa Ace Barbers. Because there are other congressmen that I give my observations to, and it's not limited to Honorable Congressman Abante. So he's not singled out, Mr. Chair. So, gusto ko lang sabihin kay Congressman Johnny Pimentel at sa lahat na rin ng mga congressman, okay? Alam po ninyo, mga sir, ay ang sweldo ninyo ay galing sa lahat ng taxpayer all over the Philippines. Okay? Ang sweldo ninyo ay hindi po nanggagaling lamang doon sa kung sino ang constituents ninyo. Kaya, huwag ninyong isipin na kung sino lamang yung kadistrito ninyo, ay sila lang yung pwede pumuna sa inyo. Alam ko kung bakit tinatanong yan ni Pimentel kay Miss Jo Cruz. Tinanong niya kung kadistrito ba ni Congressman Abante itong si Miss Jo Cruz. Alam ko ibig sabihin yan. Kaya tinatanong niya, kaya nga sinasabi niya kay Miss Jo Cruz, sabi ni Pimentel, bakit mo sinisingle out si Congressman Abante? Okay? Malinaw pa yan. Ngayon, ang tanong ko kay Congressman Johnny Pimentel sa lahat ng congressman, meron po bang batas, okay, na kung sino lamang ang inyong distrito, sila lang ang pwedeng pumuna sa inyo? Okay? Meron po bang batas na kung sino lang ang inyong kadistrito, doon lang kayo may pananagutan? Tandaan ninyo, anumang desisyon na ginawa ninyo, ay kapag palpak, ang magsasakripisyo, ang magsasuffer, ay buong Pilipinas. Lahat ng Pilipino ang magsasuffer. Hindi lamang kadistrito nyo. Kung halimbawa, meron kayong ginawang desisyon, katulad ng halimbawa nitong BICAM na katakot-takot na paglabag sa batas. Okay? Ay nagsasuffer po lahat ng Pilipino. Hindi lang kadistrito nyo. Kaya, hindi pwede yung iniisip ninyo na kung sino lang ang kadistrito nyo, sa kanila lang kayo may pananagutan. Hindi pwede ganoon, mga sir. Hindi ganoon. Di ba? Kaya,
ako kahit hindi niyo ako kadistrito, pwede ko kayong punahin kapag meron kayong ginawang mali. Diyan kayo nagkakamali, mga congressman. Iniisip nyo lagi kung sino lang ang kadistrito nyo, doon lang kayo may pakialam. Di ba? Kung sino lang ang kadistrito nyo, doon lang kayo dapat magbigay ng serbisyo. Hindi ganun eh. Dahil ang ginagawa nyong batas para sa lahat ng Pilipino, para sa buong bansa. At kapag palbak ang batas na ginawa ninyo, ang magsasuffer buong bansa, lahat ng Pilipino. Kaya ako nagulat eh. Yan ba'y tanong ng isang nag-iisip na congressman na mababatas? Di ba? Yan ba'y tanong ng isang veterano na congressman? Sa harap ng telebisyon, itatanong nyo, sasabihin yun. Di ba? Yun ay pagpapakita ng pagiging irresponsible na congressman. Di ba? Mali po yun. Mawalang gala na po kay Congressman Danny Pimentel. Sir, mali po yung nasa isip ninyo. Doon pala sa tanong ninyo, alam na namin ang ibig sabihin. Hindi po doon lang kayo sa Surigao, hindi ibig sabihin na doon lang kayo may pananagutan. May pananagutan kayo sa lahat ng Pilipino. Di ba? Ito pa. Okay? No? In your other vlog, Miss Joey, mga members tungkol sa pag-iimbestiga over vloggers spreading fake news. Itong TRICOM po namin. You dismissed them and said something along the lines of what? Sabi mo, para kayong mga bata, tangiya nyo. Hindi ko nga masabi. Di ba? Yan ang pag pinapasweldo kayo ng sambayanang Pilipino, pinagputahan ng mga tao, including ng mga vloggers, sagutin nyo mga tanong. In any rants or bashing or issues I raised in my Facebook, I never really got a response. So pakiklaro mo nga yung sinabi mong pinagputahan ng mga tao. Will you please make it clear to us, anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam ibig sabihin nun eh. Yes, I will explain, Mr. Chair. Yes, please. Pinagputahan ng mga tao means pinagtrabahuhan ng manggagawang Pilipino ang nagpapatakbo ng bayang ito, ng kongresong ito. So therefore, the public officials should listen when there is a grievance being raised, petition being submitted by the people, especially when they are expressing dismay or standards not being met. Pinagputahan ng tao means pinagtrabahuhan ng matindi ng mga tao. Mr. Chair, yung mga taong nagtrabaho, tinatawag mong PUTA. No, Mr. Chair. Ayun ang nabanggit mo eh. And Mr. Chair, sa Katagalugan po, ang ibig sabihin po niyan, dahil nga po ang tao ay nagtatrabaho, ang isang hardworking na tao ay nagtatrabaho ng long hours, they would always, so that is why, ganun po ang Bulakenya po ako, Mr. Chair. I would just like to inform so that you would also have a proper context on my vernacular. Mr. Chair, marami kong kilalang Bulakenyo na hindi ganyan ang mga salita. Yeah, marami po. Marami rin po. Please, wag mong banggitin ang pagiging Bulakenya mo dito. Baka sabihin po ng mga Bulakenya, lahat yan, ganyan ang salita nila. I am please, under oath, Mr. Chair. It is like that. Mga disente po ang mga Bulakenya. Bulakenya po ako, sir. So yan po, tinatanong kasi nitong si Congressman Abante kung ano ba yung ibig sabihin ng pinagputahan. Okay? Ngayon, sabi ni Miss Jo, lingwahe nila yan sa Bulacan.
Okay? Makikita natin sa reaksyon nitong si Congressman Abante para sa kanya ang pinagputahan ay isang salitang pangungutya, pangalipusta doon sa isang tao, halimbawa sa babae. Pag sinabing pinagputahan, sa amin kasi ibig sabihin niyan, yung pinagputahan, puta, ay gawain ng isang babaeng hindi matino. Sa makatuwid yung nangangalunya. Ganyan po sa amin ibig sabihin ng puta. Pinagputahan. Ibig sabihin niya sa amin, nangangalunya, babae nangangalunya. Okay? Malandi. Yan ibig sabihin sa amin sa Ilonggo. Okay? Ngayon, tinitingnan ko ang body language nitong si Congressman Abante patungkol sa sinasabi ni Miss Jo na pinagputahan. Ay pinapaliwanagan ni Miss Jo eh. Kaya lang parang hindi po acceptable para kay Congressman Abante dahil para sa kanya ay masama yun. Tandaan ninyo, mga congressman, na tayo po ay meron po tayong iba't ibang lingwahe, depende kung saan ka, kung Cebuano ka, Ilonggo ka, taga Mindanao ka, Ilocano ka, iba-iba po ang mayroon tayong lingwahe, pero isa lang ang national language natin, Tagalog. Di ba? Halimbawa sa amin, ganito sa amin si Ilonggo, tulad yan, yung puta, pinagputahan. Sa amin ang puta, ay sa amin yan, ay yun nga, no? Yan po ay pinapatungkulan niya yung babae na nangangalunya. Okay? Isa pa, sa amin, mayroon ding salita ng Ilonggo na same sounds. Halimbawa, same sounds, pero magkaiba po ng spelling, magkaiba din ng kahulugan. Okay? Ito, example, sa amin, ang salitang buto. Buto. B-U-T-E. B-U-T-O. Buto. Pero, meron din pong salita na B-O-T-O. Buto. Sa amin kasi sa Ilonggo, bagamat magkaiba po sila ng spelling, pero same sounds. Ilonggo eh. Kaya pag hindi mo alam, mangangamuti ka. Pag yung boto, yung boto na B-O-T-E, ibig sabihin niya sa Ilonggo, yan po ay medyo bastos Okay? Ito po para maliwanagan ito mga congressman na para bang feeling nila, may sinabing, yung isang tao na probinsyano, may sinabing bago sa kanila, sa pandinig nila, feeling nila bastos. Okay? Halimbawa, ito yung boto, B-O-T-O sa amin, ari po yan na lalaki. Boto. Meron din pong boto na B-O-T-O, boto na pagboto. Bumuto ka ng isang politiko. Pag sa amin po sa Ilonggo, kahit magkaiba na spelling, same sounds po sa amin yan. Pero magkaiba ng kahulugan. Okay? Intindihan ninyo mga congressman? Pinapaliwanag na nga tinanong ni Abante, ano ba ibig sabihin nun? Sinagot ni Miss Jo, kami sa Bulacan, Bulakinyo ako, ay wag mo babanggitin nito ang taga Bulacan. Pinapaliwanag nga tinanong niya. Tapos yung pinapaliwanag, sasabihin, ay wag mong idamay rito ang mga taga Bulacan. Marami akong kaibigan taga Bulacan. Ang babaw naman ng pag-unawa. Diba? Ganun po. Meron pong magkakaparehas na lingwahe, pero kung saan ka kabilang na probinsya, iba po ang kahulugan noon. Pero same sounds. Magkaiba na spelling. Alright? Ganun po yun. Kaya dapat ito ating mga congressman, laliman po ninyo ang inyong pag-unawa.
Dahil kung Tagalog ka, kung dito ka sa Maynila, ay siyempre ang alam mo lang na salita, marahil, Tagalog or English. Tagalog at English. Pero yung mga lengguwahe sa mga bandang probinsya, hindi mo alam. Kaya wag kang, pag narinig mo na palipiling mo para sa'yo bastos, wag mo husgahan. Okay? Wag mo husgahan. Di ba? Dahil hindi mo alam ibig sabihin nun. Ganun dapat, maging malawak ang pag-iisip ninyo, ang pag-unawa ninyo. Ang bira, oh. Di ba? Ganun po yun. Ganun po yun. Di ba?